Alam mo ba na mahigit 17 milyong boto para sa pagkasenador ang hindi nabilang noong taong 2022? Ang dahilan? Overvoting. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? At bakit sinabing normal lang ito ayon sa COMELEC? Ayon sa COMELEC, hindi nabilang ang boto ng mahigit 17 milyong Pilipino para sa Senado dahil sumobra sa 12 kandidato ang napili nila na siyang maximum lamang sa balota. Ang tawag dito ay overvoting. Higit sa 12 senador, hindi bibilangin ang boto para sa Senado. Ibig sabihin, kahit bumoto ka, kung sobra sa 12 ang pinili mo, wala ring saysay ang boto mo para sa pagkasenador. Ipinapaliwanag ng COMELEC na ito ay bahagi ng ating automated voting system. Kapag may overvoting, tatanggapin pa rin ng makina ang balota mo. Pero, hindi nabibilangin ang bahagi na sobra ang boto. May huling screen sa VCM bago i-confirm ang boto. May pagkakataon ang botante para suriin at itama ito. Pero kadalasan ay hindi ito napapansin. Umani ito ng iba't ibang reaksyon. Sabi ng ilan, bakit hindi na lang i-reject agad ang balota? May iba namang naniniwalang kulang sa voter education. Sagot ng COMELEC, gumagana naman ang sistema ayon sa disenyo. Pero, aminado rin silang kailangan pa ng mas malawak na pagsasanay at impormasyon para sa mga botante. Lahat po na eleksyon, lagi hindi po natin kayang pigilan. Kung ang mga kababayan natin ay, minsan po kasi na-shade na, nagbagong isip, inaglagay ng X. Kasi po nagbagong isip, pero yun nga po tatagagan ba yung smudge, o talaga bang nagtundok lang, o talaga bang medyo nalagyan ng X kasi hindi po isinil. So diyan po magbibilang. Kasi po sa protesta, binibilang talaga manually ang lahat ng balota at nagke-claim ka na itong balotang ito dapat amin, hindi dapat dinaliwala. O baka talagang dapat makapal na papel na, dapat ganitong klaseng ballpen, dapat ganitong klaseng scanner, dapat yung bilis, mas doble pa. Ano sa tingin nyo? Dapat bang baguhin ang sistema? Or mas palakasin ang pagbibigay kaalaman sa mga botante? Comment lang sa baba. At huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe para sa iba pang trending at makabuluhang balita. Ito ang Trendwatch PH, ang boses ng bagong henerasyon.